Isa sa pinakabaliw na tradisyon ay ang pagputol ng anchor chain para ilunsad ang isang barko. Isipin mo, napakalaking bakal na kadena na may bigat ng 2 tonelada ay napuputol sa loob lang ng ilang segundo. At ang dambuhalang cargo ship ay biglang dumudulas pababa sa slipway, diretso sa dagat. Pero ang pinakamahalaga dito ay saan at kailan puputulin ang kadena. Bawat link ng kadena ay may bigat na daan-daang kilo. Kapag naputol na ito, sabay-sabay ang kilos ng momentum, gravity at alon ng dagat. Hindi ito basta-bastang dahan-dahang lumulutang, kumakawala ito at buong bilis na sumasalpok patungo sa dagat. Kung maaga o mali ang puputulin, pwedeng lumihis ang barko, sumalpok sa baybayin o kaya'y tumaob. Kaya tinatawag na free launching ang hakbang na ito. Ito ang huling yugto ng paggawa ng barko at ang pinakanakapipinsala kung magkakamali. May ibang shipyard na nilalagyan ng sebo na hinalo sa paraffin wax ang slipway para mas dumulas ng maayos ang barko papunta sa tubig. Mayroon ding nagtatantiya ng high tide para makatulong ang pagtaas ng dagat na pabagalin ang bagsak. Mula sa sandaling maputol ang kadena hanggang sa tuluyang lumutang ang barko, mas mababa pa sa 50 segundo ang lahat. Kung sakaling makita mo ang barkong ito sa gitna ng dagat, huwag kang lalapit. Ito ang tinatawag na LNG carrier, isang barkong nagdadala ng liquefied natural gas. Tinatawag din itong lumulutang na hydrogen bomb dahil sa tindi ng panganib na dala nito kahit mukhang kalmado. Sa loob nito may mga higanting tangke na naglalaman ng likidong natural gas na pinananatiling 206 CDU ang lamig. Kapag nagkaroon kahit ng maliit na tagas o apoy, pwedeng sumabog ito at literal na pasiklabin ang buong dagat. Ginawa ang mga barkong ito para maghatid ng LNG at bawat isa ay kayang magdala ng hanggang 200,000 cubic meters ng fuel, kasing lakas ng isang atomic bomb. Kaya kapag may ibang barkong nakakita nito, agad silang lumilihis ng daan. Ang loob nito ay sobrang komplikado. Yung mga tangke ay gawa sa invar steel, isang espesyal na metal na halos hindi lumalapad o kumikipot kahit sa matinding lamig. Mahalaga para manatiling matatag ang barko. Pero manipis lang ang mga pader nito, halos kasing kapal lang ng papel. Kaya't kailangang perpekto ang bawat welding. Walang pwedeng bitak. Walang kahit isang patak ng tubig na tatama sa dugtungan. Ang mga tripulante rito ay dumadaan sa matinding pagsasanay. Dahil dito, kahit ang pinakamaliit na pagkakamali, pwedeng magdulot ng trahedya. Maaaring ito na ang pinakamatinding construction site sa buong mundo. Ang mga truck ng semento ay lumilipad sa langit, na parang nasa sci-fi movie. Pero totoo ito. Ang pinapanood mo ay ang record-breaking na pagbubuhos ng semento para sa isa sa pinakamalalaking dam sa buong mundo. Para masigurong matibay ang pagkakagawa, kinailangang magbuhos ng semento ng tuloy-tuloy sa loob ng 1,500 araw. Ibig sabihin 24 na oras kada araw, walang pahinga ng mahigit 4 na taon. Gumamit sila ng low heat na semento at malalaking cable crane para ibuhos ang semento sa buong bangin. Samantala, 200 na dump truck ang nagde-deliver ng bato araw-araw. Sa kabuuan, nakabuhos sila ng 8 milyon cubic meters ng concrete. Sapat para makabuo ng 25 Empire State Building. At ang dam mismo ay tinatawag na Bayhetan Bay, ang ikalawang pinakamalaking hydropower station sa buong mundo. Nagbibigay ito ng malinis na enerhiya sa milyon-milyong tahanan. Hindi lang ito basta construction, ito ay ambisyon ng tao na literal na ibinuhos sa bato. Panoorin mo ito, isang German na magsasaka ang magpapaandar ng kanyang traktora gamit ang bala ng shotgun. Nilagay niya ito, tapos tinapik ng bahagya gamit ang martilyo, bang! At umandar talaga ang traktora. Mukhang kakaiba at halos nakakatawa, pero totoo ito. Ang traktorang iyon ay ginawa pa noong 1948 at may kapangalan ding matindi, Field Marshal. Pero bakit nga babala ang gamit para paandarin ang makina? Noong panahong iyon, hindi pa maaasahan ang mga baterya at hindi sapat ang kuryenteng kaya nilang ibigay para paikutin ang makina. Kaya isang German engineer na nagngangalang Kaufmann ang nakaisip ng kakaibang ideyang ito. Ganito ito gumagana.
Isang maliit na blank shell, bala na walang tingga, ang inilalagay sa silid ng makina. Kapag pumutok ito, ang mataas na presyo ng gas ay tumutulak ng malakas sa crankshaft, dahilan para umikot agad ang makina at magsimula. Kahit parang nakakabaliw pakinggan, karaniwan itong sistema noong World War II. Pati mga eroplano noon ay gumagamit ng ganitong cartridge starter. Sa madaling sabi, ito ay parang hand crank start na pinalevel up gamit ang putok. Tinawag ito ng mga tao na Kaufman starter. Kaya ang tanong ngayon, masasabi ba natin na ito ang unang push-to-start engine sa mundo?